Magandang araw, ako si Sir Dave Escala at guro sa Ethics. Natapos na natin ang ating Chapter 1 kung saan nakapaloob ang The Moral Agent at ang ating lesson to doon na Standards and Dilemmas. At ngayon naman ay dadako na tayo sa ating panibagong lesson. Ang una sa Chapter 2, The Freedom and Morality. Freedom and Moral Acts. Today, we're going to talk about two very important concepts, the freedom and morality. These are big ideas that shape our lives, our decisions, and even our society. But before we dive in, let's break them down and see how they connect. Now, let's talk about first the morality. Morality is about understanding what's right and wrong. Paulit-ulit tayo dun. It's a set of principles or rules that guides our behavior. These principles tells us what we should do and what we shouldn't do. Freedom gives us the power to make choices, but morality guides us in making those choices. Imagine you're standing at a crossroads and you can go in any direction you want. That's freedom. But when you think about where each path will lead and how your choices will affect others and yourself, that's morality. Okay, dumako tayo sa ating introduction. In Kant's philosophy, freedom is defined as a concept which involves in the moral domain. At the question, what should I do? And that moral law is knowing oneself as a free person. Ibig sabihin, i-explain ko sa pananaw ni Immanuel Kant, ang freedom o kalayaan ay hindi lang basta tungkol sa paggawa ng kahit anong gusto natin. Sa halip, ang kalayaan ay isang konsepto na malapit na konektado sa moralidad. Para kay Kant, ang tunay na kalayaan ay makikita sa tanong na what should I do o ano ang dapat kong gawin. Ang tanong na ito ay nagpapahiwatig na ang kalayaan ay hindi lang basta tungkol sa pagpili ng anumang aksyon, kundi tungkol sa pagpili ng tamang aksyon. At ang aksyon na ito ay naayon sa moral law o batas ng moralidad. Kaya, nung sinabi ni Kant na ang moral law ay ang pagkilala sa sarili bilang isang malayang tao, ang ibig lang niyang sabihin ay kapag kinikilala natin ang ating mga sarili bilang may kakayahan na gumawa ng mga desisyon na naayon sa tama at mabuti, doon natin tunay nararanasan ang kalayaan. Ibig sabihin, ang pagiging malaya ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pagpipilian, kundi sa kakayahang piliin ang tama batay sa ating moral na prinsipyo. Sa madaling salita, para kay Immanuel Kant, ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay makikita sa ating pagsunod sa moral law. Dahil ito ang nagpapakita na tayo kumikilos hindi lamang ayon sa mga kagustuhan, kundi ayon sa ating pagkilala sa tama at mali. Next slide. Okay. Kant's morality and freedom. To act freely is to act autonomously. To act autonomously is to act according to the law I give myself. Sa pananaw ni Immanuel Kant, ang moralidad at kalayaan ay magkaugnay. Para kay Kant, ang pagkilos ng malaya ay nangangahulugan ng pagkilos ng autonomously o sariling pagpapasya. Pero ano nga bang ibig sabihin ng autonomy? Ayon kay Kant, ang acting autonomously ay ang pagkilos ayon sa batas o prinsipyo na ikaw mismo ang nagtakda para sa iyong sarili. Hindi ito ibig sabihin na gumagawa ka lang ng kahit anong gusto mo. Sa halip, ito ay pagkilos na naaayon sa isang mas mataas na prinsipyo na kinilala mo bilang tama. For Kant, acting freely and acting morally are one and the same thing.
To act autonomously is to act according to the law I give myself. Ibig sabihin, ikaw ang nagtatakda ng mga prinsipyo ng iyong pagkilos base sa iyong pangunawa ng tama at mali. Pero hindi ito basta-basta. Dapat ang batas o prinsipyo na sinusunod mo ay naayon sa moralidad. Kaya para kay Kant, sabi nga dito, for Kant, acting freely and acting morally are one and the same thing. Para kay Kant, acting freely at acting morally ay iisa lang. Kung talagang malaya kang kumikilos, ibig sabihin, sinusunod mo ang moral na batas na ikaw mismo ang kinilala bilang tama. Hindi ka lang basta sumasabay sa agos o sumusunod sa kagustuhan ng iba. Sa halip, ang iyong desisyon ay bunga ng iyong malayang pagpapasya na kumilos ng naaayon sa moralidad. So kapag sinabi ni Kant na nung sinabi ni Kant na ang pagkilos ng malaya ay pagkilos ng moral ay isa, ibig sabihin ang tunay na kalayaan ay makakamtan lang kung ang ating kilos ay nakabatay sa moralidad na ating kinikilala o sinusunod. Okay. To arrive at a proper understanding of Kant's notion of moral law and the connection between morality, freedom, and reason, let's examine this contrast. Okay, we have three contrasts. Duty versus inclination or morality, autonomy versus heteronomy or freedom, categorical versus hypothetical imperatives or reason. Unahin natin tong duty versus inclination or morality. Duty versus inclination or morality. Only the motive of duty, acting according to the law I give myself, confers moral worth to an action. Any other motive, while possibly commendable, cannot give an action or moral worth. Ibig sabihin, sa moralidad, may malaking pagkakaiba ang duty at inclination. Ang duty, kapag sinabi natin duty o tungkulin, ito ay ang paggawa ng isang bagay dahil ito ang tama at moral na gawin, kahit hindi ito madali o kaaya-aya. Sa kabilang banda, ang inclination o hilig ay ang paggawa ng isang bagay dahil gusto natin ito o dahil ito ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Halimbawa, isipin mo na may nakita kang wallet na nahulog sa daan. Kung isasauli mo ang wallet, dahil alam mong ito ang tamang gawin, ito ay ayon sa duty. Ngunit kung isasauli mo ito dahil nagkaroon ka ng interest o gusto mong ma-praise ng iba, iyon ay ayon sa inclination. Para kay Kant, ang tunay na moralidad ay umiiral kapag kumikilos tayo ayon sa duty, hindi dahil sa ating personal na hilig o kagustuhan. Okay, dumako naman tayo dito sa autonomy versus heteronomy or freedom. I am only free when my will is determined autonomously. Governed by the law I give myself. Being part of nature, I am not exempt from its laws and I'm inclined or compelled to act according to those laws or act heteronomously. My capacity for reason opens another possibility. That's of acting according to law other than the law of nature. The laws I give myself, these reasons, pure practical reason legislates a priori regardless of all empirical ends. Ibig sabihin, pagdating naman daw sa freedom, mahalaga kay Kant ang pagkakaiba ng autonomy at heteronomy. Ang autonomy ay ang kakayahang gumawa ng mga desisyon batay sa sariling moral na batas at ito ay ang tunay na kalayaan. Ibig sabihin, ang isang tao ay malaya kapag siya ay nagdedesisyon para sa kanyang sarili ayon sa kanyang sariling moral na prinsipyo. At sa kabaligtaran, ang heteronomy ay kapag ang iyong mga desisyon ay naiimpluwensyahan o diktado ng panlabas ng mga puwersa tulad ng takot, kasiyahan, o ang kagustuhan ng iba. Sa ganitong sitwasyon, hindi ka talaga malaya dahil ang iyong mga aksyon ay hindi nagmumula sa iyong sariling moral na pag-iisip. Okay, dumako naman tayo dito sa kasunod.
The categorical versus hypothetical imperatives or reason. Sa usapin ng reason o pangangatuwiran, mahalaga kay Kant ang pagkakaiba ng categorical at hypothetical imperatives. Okay. Kant acknowledges two ways in which reason can command the will to imperatives. Hypothetical imperatives uses instrumental reason. If I want X, I must do Y. If I want to stay out of jail, I must be a good citizen and not rob banks. Hypothetical imperatives is always conditional. Okay, sabi nga, ang usapin ng reason o pangangatuwiran ay mahalaga kay Kant ang pagkakaiba ng categorical at hypothetical imperatives. Categorical imperative ay isang utos na dapat sundin ng lahat sa lahat ng pagkakataon. Dahil ito ay batay sa moral law. Walang kondisyon o sitwasyon na magbabago sa pangangailangan na sundin ito. Halimbawa, huwag kang magsinungaling. Para kay Kant, ito ay isang categorical imperative dahil ito ay isang utos na dapat sundin ng lahat. Kahit ano pa ang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang hypothetical imperative ay isang utos na nakabatay sa isang kondisyon. Kung gusto mo maging matagumpay, mag-aral kang mabuti. Dahil dito, ang pagsunod sa utos ay depende sa kung anong nais mong makamit. Ang isang partikular na layunin, hindi ito universal o absolute. Okay. Okay, pag-ugnay-ugnayin natin itong tatlong notion na ito ni Immanuel Kant. Isipin natin, ulitin natin, we have the duty versus inclination, the autonomy versus heteronomy, the categorical versus hypothetical imperatives, the morality, freedom, and reason. Isipin natin na ang isang tao na nag-iisip kung dapat ba siyang magsinungaling para makiiwas sa parusa. Ang kanyang inclination ay magsinungaling dahil ito ay makatutulong sa kanya. Ngunit ang kanyang duty ay magsabi ng totoo. Kahit pa ito ay magdulot ng problema sa kanya, kung siya ay magdedesisyon batay sa autonomy, pipiliin niyang sabihin ang totoo dahil ito ang tama, kahit mahirap. Ang categorical imperative ay nagsasabing hindi dapat magsinungaling, kaya pipiliin niyang sundin ito ng walang kondisyon. Sa ganitong sitwasyon, nakikita natin kung paano nauugnay ang morality or the duty versus inclination, the freedom or the autonomy versus heteronomy, at yung reason or categorical versus hypothetical imperatives sa pananaw ni Kant. The role of freedom in morality is there is no virtue in being temperate when you are being forced not to indulge. Okay. Ang ibig sabihin nito ay walang tunay na kabutihan sa pagiging mapigil kung ikaw ay pinipigilan lang na gawin ng isang bagay. Halimbawa, isipin mo na gusto mong kumain ng maraming tsokolate, pero ikaw ay may sakit at hindi makakain ng matamis. Kung ikaw ay hindi kumakain ng tsokolate dahil sa iyong kondisyon, hindi mo talaga nasusukat ang iyong kakayahang magpigil sa pagkain. Ang tunay na pagkakaroon ng temperance o pagiging mapigil ay nasusukat kapag may pagkakataon kang gumawa ng isang bagay pero pinipili mong hindi ito gawin dahil sa tama at mali. Hindi dahil sa mga external na rason. In short, kung hindi mo magagawa ang isang bagay dahil sa isang panlabas na hadlang, hindi ibig sabihin na ikaw ay virtuous o mapigil. Ang tunay na virtue o kabutihan ay makikita kapag ikaw ay may kakayahang magpigil kahit na may pagkakataon kang gawin ang hindi tama. Okay. Walang tunay na kabutihan sa pagiging mapagbigay kapag pinipilit kang ibigay ang iyong pag-aari. Nasa na yan? Virtuous man, there is no virtue in being charitable when someone is forcing you to give up what is yours. Walang tunay na kabutihan sa pagiging mapagbigay kapag pinipilit ka lang na ibigay ang iyong pag-aari. Example, but next.
Imagine na may isang tao na pilit kumukuha ng pera mo. At dahil sa takot, ibinibigay mo ito sa kanya. Hindi ito maituturing na tunay na kabutihan o virtue. Ang pagiging mapagbigay o charitable ay tunay na nangangahulugan na kusang loob mong ibinigay ang iyong oras, pera o tulong dahil gusto mong tumulong, hindi dahil napipilitan ka lang. Sa madaling salita, ang tunay na virtue ay makikita kapag ang pagiging mapagbigay ay nagmumula sa sariling desisyon at malasakit, hindi puwersa o takot. Isang magandang halimbawa nito yung kapag sa school, halimbawa na lamang, dahil minsan naranasan ko na rin, hindi ako mag-mention ng school, kung saan school ako nag-aral nun, may voluntary contribution, pero nagbibigay ng exact amount. Voluntary contribution, pero 5 pesos halimbawa. Okay. Kung ako'y virtues, ay magbibigay ako ng bukal sa aking kalooban dahil nga ito ay voluntary contribution. Pero kapag nagbigay na ako ng exact amount na 5 pesos, hindi na siya virtue dahil nagbigay lang ako dahil sinunod ko yung binigay na rule. Okay, sana naintindihan niyo. Okay, may pahayag pa dito. A virtuous man must also be a free man. Okay, ang pahayag na yan ay nangungulagan lang ng ang isang tao ay may magandang asal o virtues ay dapat ding malaya. Pero ano bang ibig sabihin nito? Sa madaling salita, ang isang tao na may mabuting asal ay hindi lang basta may mga magandang gawi o moral na prinsipyo. Siya rin ay may kalayaan na pumili at kumilos batay sa kanyang mga prinsipyo. Ang tunay na kagandahan ng asal ay lumalabas kapag ang isang tao ay may kakayahang gumawa ng tamang desisyon nang walang pagpipilit mula sa iba at ito ay isang tunay na kalayaan. Halimbawa, si Juan na isang tao ay may matibay na moral na prinsipyo. Palagi niyang tinutulungan ang mga nangangailangan kahit walang nakatingin sa kanya. Kung hindi siya malaya, maaaring hindi niya magawa ito dahil sa takot sa mga magiging consequences o pressure mula sa iba. Kapag hindi, pero dahil siya ay malaya, makakagawa siya ng desisyon na sundin ang kanyang mga prinsipyo ng walang takot o panghuhusga. Kaya sa kontekstong ito, ang pagiging virtuous ay nangangailangan ng kalayaan para maipakita ang tunay na kabutihan. At ang kalayaan ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na ipakita at isagawa ang kanyang magandang asal. Okay, freedom, the foundation of moral acts. Unahin natin, itong freedom is the power rooted in reason and will to act or not to act, to do this or that, and so to perform deliberate actions on one's own responsibility. Ibig sabihin, ang kalayaan ay ang kapangyarihan na nakaugat sa rason at will o kagustuhan upang kumilos o hindi kumilos. Gawin ito o iyon at sa ganon magsagawa ng mga sinadyang aksyon sa sariling pananabik at pananabik. Sa madaling salita, ang kalayaan ay ang kakayahang pumili at kumilos batay sa ating mga desisyon. Halimbawa, kung ikaw ay nagpasya na magbigay ng tulong sa isang nangangailangan, ito ay isang pagsasagawa ng iyong kalayaan. Ang pagpili mong tumulong ay hindi lamang isang aksyon, kundi isang paraan upang ipakita ang iyong pinahalagahan at prinsipyo. Halimbawa, kung meron kang pagkakataon na tumulong sa isang kaibigan na may problema sa pag-aaral, meron kang kalayaan na magdesisyon kung tutulong ka o hindi. Ang desisyon mong magbigay ng oras at tulong sa kanya ay nagpapakita ng ang iyong karakter at pagpapahalaga sa pagiging mabuting kaibigan. Ang bawat desisyon na iyong ginagawa ay nagtatakda sa iyong pagkatao at nagpapakita ng uri ng tao na ikaw. Kaya ang bawat aksyon na pinipili natin
Kaya ang bawat aksyon na pinipili natin ay nag-aambag sa paghubog sa ating karakter. Ang kalayaan na mayroon tayo upang gumawa ng desisyon ay ang pundasyon ng mga moral na aksyon na ating isinasagawa. Every action you choose further determines our character. Okay, dito tayo sa kasunod. Freedom and free will. Babasahin ko muna yung nasa libro. Freedom and free will. While the existence of freedom is a central premise of Catholic morality, we are not all equally free. There are many possible limits to our freedom, both external and internal. Both external and internal. External freedom is a freedom from factors outside ourselves that limits or destroy our free will. Internal freedom is a freedom from interior factors that limit our free will. Sa madaling salita, yung freedom o kalayaan ay nangangahulugan ng kakayahang pumili at kumilos ayon sa ating mga kagustuhan. Ngunit ito ay mayroong mga limitasyon. Ang free will naman o malayang pagpapasya ay ang kakayahang pumili ng ating mga aksyon nang walang ibang isinasaalang-alang. Kaya kahit mayroon tayong mga kalayaan na pumili, kailangan natin i-consider ang mga limitasyon na ipinapataw ng ating mga responsibilidad at ng moralidad. Sa ating paraan, mas mapapanatili natin ang balanse sa ating mga desisyon at kumilos ng naayon sa tama at mabuti para sa lahat. Next ay ang requirement of true freedom. Sabi sa libro, true freedom is dependent upon truth. You will know the truth and the truth will set you free. Sabi sa John 8:32. Example, lying to a teacher or to friends. True freedom is oriented toward the good. We should not understand freedom as the possibility of doing evil. Evil enslaves us and diminishes our ability to be free. True freedom requires responsibility. There is no such thing as irresponsible freedom. Okay, sa totoo, ang tunay na kalayaan ay hindi lang basta nagpagkakaroon ng kakayahan na gumawa ng kahit anong gusto mo. Kasama ng kalayaan ang responsibilidad. Ang ibig sabihin nito ay kapag may kakayahan kang gumawa ng mga desisyon, may kasamang pananabik na alamin ang mga epekto ng iyong mga desisyon sa iba at sa sarili mo. Ay, di pa tayo tapos doon. Okay, sa madaling salita, yung sinabi ko kanina, ang tunay na kalayaan ay nangangailangan ng responsibility. Dahil ito ay nagbigay saysay at desisyon sa ating mga desisyon. Ang kakayahang gumawa ng tama at responsable ay bahagi ng pagiging tunay na malaya. Okay, dumako naman tayo sa human acts versus acts of humans. Human acts makes use of knowledge and free will. Acts of humans do not make use of intellect or will knowledge. Human act. Unahin muna natin yung human act. Ang human act ay yung mga aksyon na ginagawa natin gamit ang kaalaman o knowledge at malayang kalooban o free will. Ibig sabihin, bago natin gawin ang isang bagay, iniisip natin ito at pinipili natin ang aksyon na iyon dahil sa ating mga prinsipyo at values. Halimbawa, kung nagbigay ka ng tulong sa isang tao na nangangailangan dahil sa alam mong ito ay tama at dahil gusto mong tumulong, ito ay isang human act. Gumagamit ka ng iyong isip at kalooban para gawin ito at ito ay isang conscious choice mo. Then, acts of humans naman. Ang acts of humans sa kabilang banda ay mga aksyon na ginagawa natin na hindi gumagamit ng intellect o will knowledge. Kadalasan, ang mga aksyon na ito ay mga natural na reaksyon o instinct na hindi natin pinag-iisipan ng mabuti. Halimbawa, kapag kinagat ka ng langgam at nag-react ka na agad na sa pamamagitan ng pag-alis ng langgam mula sa iyong balat, ito ay isang act of humans. Hindi mo ito pinag-iisipan. Ito ay isang natural na reaksyon sa sakit.
Okay, summarize nga natin yun. Sa madaling salita, yung human act ay mga aksyon na ginagawa natin sa pamamagitan ng pag-iisip at pagpapasya, habang ang acts of humans ay mga aksyon na ginagawa natin nang walang malalim na pag-iisip. Okay, sana naintindihan nyo yan. At this point, dumako tayo sa ating activity. Ito ay gagawin sa yellow paper at ipapasa sa akin during our face-to-face classes. As a free person, what are your responsibilities? Give at least 5 answers. Okay, as a free person, what are your responsibilities? Give at least 5 answers. Okay, muli, yan ay gagawin sa yellow paper. At sana may natutunan ka sa ating lesson ngayong araw, na ang ating unang lesson sa ating chapter 2 na Freedom and Morality. Ang ating lesson 1 ay Freedom and Moral Acts. Once again, ako si Dave Escala at sana may natutunan ka sa aking tinalakay sa araw na ito.